Magandang araw mga kaibigan. Ating bigyan ng reaction opinion itong post, Facebook reel ni Aling Marites tungkol sa pahayag ng isang pari, akusasyon niya laban sa mga senador, especially kay Senate President Escudero. Yung isang pari, yung Father Villanueva, inakusahan niya na mga hudas yung 18 senador. Ito naman, hindi ko nakuha ang pangalan ng pari na ito. Inakusa niyang tamad ang mga senador, lalo na si Senator Escudero. And then mamaya, rumesback. Pakinggan din natin ang resback ni Senator Escudero. Okay, pakinggan natin. Ang ating Senate President si Chis Escudero at ibang mga senador, mahirap po magtatamad-tamad. Ito po yung sin of omission. Mukhang tinatamad ang ating Senate President si Chis Escudero at ibang mga senador. Mahirap po magtatamad-tamad. Ito po yung sin of omission. Mukhang tinatamad ang ating Senate President si Chis Escudero at ibang mga senador. Mahirap po magtatamad-tamad. Ito po yung sin of omission. Mukhang tinatamad ang ating... Magbasa tayo sa mga comments. Ang daming comments, oh. Castillo Nelly. Father, nire-respeto ka namin, kaya alamin mo muna kung totoo ang bintang kay BP Sara. Huwag po kayong bias. Patawarin ka sana ng Diyos kung isa ka sa mga nakikisama sa mga komunista at isang pari na adik dati, imbes magbago sumama pa sa mga komunista. Bong Talakan. Father, takbo ka pagka-senador sa 2028. Bong Kato. Freedom of speech. At tama lang si Father dahil tinatamad si Escudero at may kinikilingan. Lofi Villanueva. Ako po ay isang pinanganak bilang Katoliko, pero respect po sa ating mga lingkod ng simbahan. Para sa akin, hindi nyo dapat panghimasukan ang politika. Paano kayo paniniwalaan na lingkod kayo ng Diyos is kayo mismo ang naghimasok na di nyo namin himasukan? Okay, so punta tayo sa sagot ni Senator Escudero. Nasaan na yun? Ito, yung inaapura kasi ang akusasyon, walang ginagawa, binibinbin, tamad. Kaya saan yung mga ang Kongreso ang unang naging tamad? Sabi nga ito, pakinggan natin. Nasaan yung mga nagrereklamong dapat agad-agad? Oh. Nasaan yung mga nagsasabing ngayon na, huwag nang pagpaliban, ba't pa dinadelay? Inupuan po na mahigit 2 buwan, magtatatlong buwan nga ito. Hindi inaksyonan. Wala naman ako narinig na nagreklamo. Yes. Na nasa na yung agad-agad. Sa kanila nakalagay December, 3 impeachment complaint na isubmit na sa Kamara. Ang rules nila, immediately. Hindi naman nila kagad-agad inaksyonan. Pinatulog. Saka na lang nila sinabit ang complaint, 4th complaint, noong February 5, last day of session ng Senado. Sino ngayon ang tamad? Sino ang nagdidili-dili? Kaya, tama na lang naman si Senate President Escudero. Ang mga pari, ang mga obispo, ang mga deans, academies, law schools, nag-ingay pa sila nung naging tamad-tamaran ng mga kongresista. Bakit pinatagal, pinatulog? Bakit ngayon lang sila nagre-reklamo? Tuloy natin. may takdang araw pa. Marami po nagsasabi ng opinion na agad-agad. Pero nasaan ang probisyon ng saligang batas, desisyon ng korte nag-iinterpreta doon na nagsasabing agad-agad niya ang ibig sabihin yan, samantalang hindi naman agad-agad ang interpretasyon ng salitang immediately ng Kamara. Kung talagang immediately ang gusto, edi sana ang sinulat ng mga nagsulat ng
konstitusyon, immediately din tayo. Eh yung immediately nga ng House, hindi yun ang interpretasyon. Tapos tayo ganyan. Yes. Tayo bigla ngayon, mamadaliin nila habang nagbabanjing-banjing sila ng mahigit 2 buwan sa mababang kapulungan. Sa pananaw at palagay ko, labag yan sa saligang batas. At dun sa mga talagang gustong matanggal si Vice President Yun. Duterte, dun sa mga galit sa kanya, inis sa kanya, at gustong madali itong impeachment para mo lang dinagdag, binigyan siya ng dagdag na balang questionin ito sa Korte Suprema. Dahil hindi po pwede yan. At hindi po ako papayag na mangyari at gawin yan dahil lamang gusto nila at nagmamadali sila. Sinabi ko na sa simula. Okay. So very frank siya. Kayo, mga nagmamadaling matanggal si VP Sara, huwag nyo akong diktahan. O, sa poll, bullseye, sino yung may malaking ambisyon na maging presidente sa 2028 na mahilig magpa-disqualify, walang kalaban. So, ganon din ang gustong gawin kay VP Sara. Disqualification through impeachment. Ano sa tingin nyo? Magtatagumpay yung impeachment nila? In your dreams. Ito, round 1, nanalo na si VP Sara. 18-5 na botohan. Ibinalik ang impeachment complaint sa Kamara. Ibig sabihin, wala na. 19 Congress. Adjourn na. So, 28 Congress na ang labanan. Okay. So, anong composition ng 28th Congress? So, alam na. Sabi nga ni Senator-elect Marcoleta, lentek lang ang walang ganti, humanda na kayo. Hindi nyo matatanggal sa pwesto si VP Sara. Yan, ang ganda nitong. Kaya pasalamat tayo sa Diyos at nanalo si Senator Marcoleta. Meron na tayong Miriam Defensor Santiago sa Senado ngayon. So, let the bloodbath begin. Kahit ano pa, balibalik ta rin nila. Siyam lang na senador ang kailangan ni VP Sara para magkwita. Kaya ito, tapos nang usapin sa impeachment. Tunay na labanan, 2028. Bring it on. Labanan nyo. Si VP Sara, tignan natin anong mangyari sa inyo. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ng mas disenteng bahay ang tribong Talandig. Kaya salamat sa inyong panonood, lalo na ang hindi nyo pag-skip ng ads. Panoorin nyo ang video na ito. Ate mana untes ka na. Ako ini streamline din na ito. Lansang na. O karon nindot na gid kaayo ang atop ni ate og ni kuya. O nakapatindog na gid sila o bagong balay. Karon yaon sa inyong maistorya bahin sa karon kabalay na mo. Salamat gid karon sa nag-video og sa nagtabang ani og sa nagtan-aw sa video nga nakabalay nami.
sa Ginoo kay kung walang tabang di yun makawalay. Oo, so salamat kayo.